November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Wala raw alam si Patay dating kayo Pangulo dyan. Rodrigo Duterte sa usaping ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP laban. Malabo rin anya ang kwento ng Madriaga na November 21 nabuo ang BBM-Sara tandem. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano Naku po ba po. ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi Sarap murahin. Munti ka ko na mamura. Buti hindi ko namura. Dali, mumurahin ko lang ha. Sandali lang. Hindi na ako magmamay. At least di nyo narinig. Ay, nako. Hulaan ninyo kung ano yung sinabi ko. Sige nga, hulaan nyo. Kasi, ano daw ba alam ni Senator Amy? Wala ka pa nga nun eh. Sila nag-uusap. Kayo sasali ka, tapos sasabihin mo, anong alam niya? Grabe, tama nito ni Claire Castro. Hindi siya kasali, hindi siya kamag-anak, hindi siya part ng team. Bagong salta ka lang, as if nagmamagaling ka na ngayon na ikaw ang may alam. Sorry ah. Ayan ha, hindi na ako nagbumura ha. Hindi na ako nagbumura. Okay? Wala na kayong naririnig na mura. Okay, okay? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon ang kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Hindi naman nabago ayon sa palasyo ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o ang pagsabotahe sa kanyang administrasyon bilang bahagi ng plano sakaling hindi matupad ang kasunduang term sharing. Ipinaubaya na ito ng palasyo sa NBI. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng bise kung saan sinabi niyang bigo ang pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng kasalukuyang price crisis sa langis ay dahil ginagamit anya ang pondo ng bayan para sa pamumulitika. Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself. Huwag ka na, mag-i-English ka pa, mali-mali nga English mo. Ang sakit sa ulo nitong Alam mo, akala ko nun si Leni Robredo na ang pinakatang. May dumaig pa pala kay Leni Robredo. English ka pa, quote ka pa ng quote, yung ang interview mo na mali-maling English Hindi ko alam paano ka naging abogado. Kasi alam mo sabi sa akin, kaya ako dapat mag-aabogado talaga ako nung bata ako kasi sabi ng tatay ko mag-abogado daw ako. Ang problema, I'm not used to that English You know, because I live in the streets of, buti ako na sabihin. I live in the street of Fairview. And therefore, I cannot, diba? I cannot fathom the knowledge of English. Kaya hindi ako tumuli sa pag-abogado Ikaw! Nakita mo ba interview mo? Nagmukha kang dinaig ka pa ng elementary? It's itself. Ilang Kaya oras... mag-i-English ka pa? Sagwa!
Ang sagwa, ate. Sa totoo lang, ang sagwa. Po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Huwag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Patuloy naman naninindigan ng palasyo na wala nang dapat patunayan ng Pangulo sa panawagang maglabas siya ng medical record. Hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records. Kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babalik na rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Sinagot din ng palasyo ang hirit ni Cavite Representative Kiko Barzaga na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpakulong sa kanya. Alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ay nako, obvious naman eh. Obvious naman. Huwag na tayong... Ito, pakinggan natin na sinabi ni Senator Amy yung buong kwento. Huyo, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Nako. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021. Yan. Ang tunay na pagbuo ng unit team. Yan. Nagtatanong, maraming naghahaka-haka. Higit sa lahat, may nagsisinungaling dyan sa Kongreso. Yan. So, Pakinggan natin. unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi Term sharing. na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, na next slide na tayo. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maaari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na mamayagpag sa lahat ng survey si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Ika nga, walk-over sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Nag-umpisa kami
Kasi nga 'di ba naalala niyo 'yan. Ako involved tayo diyan eh. Talagang hindi po ako nakikialam sa sa desisyon o whatsoever. Pero talagang alam ko 'yan kasi nung time na 'yan yung madalas tayong 'di ba nakikita niyo naman yung mga picture ko eh. Na madalas po tayo naiimbitahan ni Pangulong Duterte sa Malacanang noon at tinatanong niya ako ano ba ang sentimento ng mga netizen. Nakikita niyo naman din po 'yan na nanonood si Pangulong Duterte sa ating vlog at talagang tinatanong niya ano ba yung mga nadidinig mo. At sinasabi ko talaga sa kanya na si VP Sara Duterte ang presidente at tinanong ko pa nga siya noon kasi ayaw talaga ni VP Sara Duterte. Tinanong ko sa kanya yon, Mr. President, would you really consider supporting Marcos that time? Alam mo talagang ang dami niya sa akin sinabi na wala akong karapatang sabihin dito, pero eventually, sinabi niya na rin eh. Tulad nung ilang beses nagpunta sa Malacanang niya si Marcos at saka yung asawa niya para humingi ng posisyon. Ang dami nila sinabi nun. Meron pa, more than that. Meron pa siya lang sinabi na pumupuntang toot sa Malacanang. Pero ayaw niya talaga kay Marcos. Ever since, ayaw niya. Marami nang pumipilit sa kanya nun. Na okay na yan, maganda yan. Na solid North, solid South. Pag pinagsama mo, malakas yan. At sabi nga niya, para hindi talaga mapunta sa mga dilawan, o pinklawan, ang gobyerno. Pero never talaga. Ayaw niya talaga. Sobrang ayaw niya kay Marcos. Kaya ito sinasabi ni Madriaga, napaka-imposible. Sobrang napaka-imposible ho itong sinasabi ni Madriaga na ito. Hindi makikipagkuntsabahan si Pangulong Duterte kay Marcos dahil ayaw niya nga yan. Hindi nga niya yan hinaharap pag pumupunta sa Malacanang nun eh. Ganong katindi. Hindi niya yan hinaharap. Usap-usap sa isang GC nung September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko, dyan, sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone. Andito. At as usual, Samsung na may note. At nakita ko yung aming pagte-text. Yan, nabuo ang isang grupo kasama ng ilang kamag-anak na kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin namin. Makikita nyo, September 8, dineklara na Go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda na si Presidente o si Sara ay tatakbo. Sinabi ni Mayora noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito. Tapos, in-endorse, September 19, magulo. Magulo talagang panahon na yun eh. Si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay. Andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Di ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD. Ang sabi, Bongbong will file. Ako to, text ko to, nakita ko eh. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba, nangyari yon. Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file
candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan yan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos nun, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, biglaan pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang at ang inaakala ng tao si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP.